kababayan. Bagamat ayaw ko na sana papatuloy tungkol dun sa mga paksa ko na binabahagi sa inyo, dahilan sa medyo natitisod ako gawa ng pag binalikan ko yung mga video ko, may mga nasabi akong medyo lihis doon sa mga gusto kong ipahiwatig. Tulad na lang doon sa sinabi ko sa paksa ko sa kaalaman sa Biblia tungkol doon sa tinalakay ko na walang impyerno. Ang talata ko roon medyo lumihis at ang pagbanggit ko sa mga talata na sinabi ko doon, kasi sa Marcos 43 ang nilalarawan ni Panginoong Hesus ang gihina, kasi ang paksa ko doon hindi naman talaga totoo na si Panginoong Hesus nagtuturo ng impyerno. Kaya may pinalabas nga ako doon na ang binabanggit niya doon na pagtapunan ng mga taong hindi kaya-aya sa disinting libing ay gihina talaga, na pag ni-research nyo sa Google, mayroon talagang tapunan ng mga taong hindi na karapat-dapat sa mga disinting libing. Kaya yun ang halimbawa ni Panginoong Hesus. Doon sa ang mali ko roon, ang nagkulang ako sa pagbanggit ko ng talata. Ng talata. Yung 43 kasi, sa Marcos 9:43, bali, ang doon, putulin na yung kamay. Sa 44, kasi parang 44 to 45, bali ang 44 walang laman bali ang 45 doon, paa naman. Tapos yung 46, tsaka 47, ang 46 doon walang laman, bali ang 47 ang mayroon na mata naman ang binabanggit. Kaya parang nagkulang ata ako doon, ang nabanggit ko doon 45 pa rin. Pero okay lang yun, lahat naman ng tao nagkakamali. Importante na may paabot ko sa inyo yung nais kong iparating. At pagkatapos, may isa pa akong medyo pagkukulang doon Yung sinabi ko na ang paksa ko naman doon ay binigyan ko ng diin yung sabi ng iba na nag-aangking ang mundo o ang lahat na ginawa ng makapangyarihang Diyos Ama ay nakalaan sa apoy, at tutunawin sa apoy ang lahat ng mga bagay makikita mo. Kahit yung mga sa impapawid, tulad ng mga makikita mo ron, mga planeta natin, unang-unang planeta natin, tsaka ibang planeta, tsaka yung mga bituin. At nabanggit ko doon ng araw, na ang temperatura ng araw ay nabanggit ko doon ay 1,000. Nagkukulang ako sa pagbanggit kasi sa mga sinasabi ko Dapat ang gusto ko kasi palabasin doon, kasi ang mangyayari sa mga hindi mo aktual na nakakukunan ng mga temperatura, kasi ang gusto kong iparating doon yung araw, kung ilan ang temperature ng araw, kung gaano kainit. Ang sabi ko doon ay 1,000 degrees centigrade. Nagkulang kasi ako sa pagbasa ng aking outline kasi approximate dapat ang nagkulang lang ako ng 1,000 of 1,000 dapat ang sabi ko, mabanggitin ko dapat doon. Kaya nga lang nagkulang lang ako banggit ko 1,000. Kaya sa totoo talaga ang mga ideya at mga approximation ng mga scientists ay ang temperatura ng araw ay 15 degrees centigrade, 15 million degrees centigrade. Kaya ang gusto ko dapat palabasin doon na hindi dapat tayo magtutumbok ng eksaktong bilang, dahil
matitisod tayo. Gawa ng wala naman tayong device na linagay dun sa araw na aktual. Kaya hindi mo pwedeng sasabihin 15 million degrees centigrade eksakto. Pero sa binanggit ko doon na gusto ko sana palabasin, ngayong range ng approximation ko ay tutugma. Yung sinabi ko na 1,000 degrees centigrade o ba 1,000. Kaya pag multiply mo yon ay million. Doon tayo sa million kasi nga million degrees centigrade nun naman talaga ang init ng araw. Yun ang pagkakamali ko. At may isa pa akong pagkakamali na nabanggit Pero hayaan mo na yan kasi lahat naman tayo nagkakamali Kahit mga scientist Bakit pag sinabi ba ng scientist na 15 million degrees centigrade ang araw, tugma yon? Tumpak? Hindi naman Approximation lang yon. Approximate nila. Tinataya nila. Kaya ganoon yon. Di ba, mga kabayan? Ngayon, ang ipagpatuloy ko sa paksa natin ay yung kaalaman ng Biblia. Kasi importante ito sa bawat tao dapat na malaman talaga niya kung ano talaga ang sinasaad ng banal na kasulatan. Marami na akong pinapalabas doon sa kung paano na ingatan yung salita ng Diyos. Di ba ang Vatican may hawak na ng Biblia yon. Pagkatapos ay yung mga astrologo at saka yung bakiro ng tupa na-discovery nila ngayon yung mga banal na kasulatan na nakalagay sa banga, yung tinatawag na Dead Sea Scroll, na pag itinugma nila doon sa hawak ng Vatican na Bible ay pareho. Okay, dito na tayo sa paksa ko. Binabati ko kayo ng magandang hapon uli. Naway may mapulot kayo rito. At sigurado talaga may mapulot kayo dito kung unawain nyo na lang. Kasi mahalaga ito sa Biblia to at saka yung sinatsaad talaga ng banal na kasulatan. Kasi kung pamali-mali naman yung itinuturo natin at hindi natin unawain talaga yung context na nasa Biblia, ay kung matalino talaga ang magsusuri sa salabat yun, sigurado yun. Ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol doon sa mga doktrina ng mga relihiyon. Ngayon, unahan ko muna kayo kasi ang sinasabi ng Biblia talaga mahigpit doon sa Apokalipsis 18:4 na tinuturuan talaga tayo na pag nakita mo na mali ang isang relihiyon, umalis ka na dyan kasi walang pinta, walang saysay ang pagtutok mo roon kasi hindi mo naman makuha ang pagpapala ng Diyos at sa kalingap niya dahil mali nga Itong sinasabi niya sa Apokalipsis, kung sinisipag kayo magbasa, umpisahan nyo sa 2 hanggang 4. Ngayon, ang basahin ko na lang sa inyo ay ang 4. Kasi ang nasabi doon, sa mga talatang yaon ay, ito ay bumagsak na siya. Bumagsak na ang Babilonyang dakila. Yung Babilonyang dakila yon ay yun ang immoral na klase ng relihiyon. Sino ba ang tinutukoy na Babylonia? Di ba ang Babylonia dati, panabas na rin sa paksa ko dati, ang Babyloniang dakila o Babylonia ay isang makapangyarihang bansa ito dati. Na nagbihag pa nga ng mga taga-Israelita. Ngayon, hinahalin tulad ngayon yung itong makapangyarihang imperyo ng relihiyon sa Babyloniang dakila. Kaya ang sabi dito, bumagsak na ang Babyloniang dakila, sabi sa mga talata na to, simula 2 hanggang 4. Babyloniang dakilang ito at kahit mga hari sa lupa ay naiimpluwensyahan niya. Itong lakas talaga nitong Babyloniang dakilang ito. Ngayon, basahin ko sa 4. Ang sabi sa 4, pinag-inutusan talaga tayo na umalis doon. Kasi, bakit ka tututok doon kung wala man lang saysay, hindi makuha ang pagsang-ayon ng Diyos? Kasi nga immoral nga
Sabi niya, lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Kung ayaw ninyong masangkot sa mga kasalanan niya, at kung ayaw ninyong madamay sa mga salot niya. Diba? Paparusahan talaga ng Diyos yung pagbiling nila Eloy. Ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa pagbangga-banggaan ng mga relihiyon. Ay yung mga relihiyon na to, yung mga mga maraming membro to. At saka nag-aangkin na sila talaga ang maliligtas sa hinaharap. Nagbabangga-banggaan sila ngayon dahil sa kanilang doktrina. Ngayon, umpisa natin. Ang isa kasi nag-aangkin na si Kristo ay Diyos. Tapos ang isa naman nag-aangkin na si Kristo ay taong-tao talaga. Ngayon, tatalakayin natin. Ang una nating tatalakayin ay yung nag-aangkin na si Kristo ay Diyos. Maraming relihiyon sa ngayon na hindi matapos-tapos ang bangayan. Lalo na yung tinatangkilik ng sangkatauhan. Sino pa ba? Di yung mga higanting pamunuan ng relihiyon na nag-aangking sila ang totoo. Mga relihiyong dito na itinatag sa Pilipinas. Dami ng relihiyon dito sa Pilipinas. Yung mayaman ngayon mga may-ari eh. Sabihin lang nila, sa tao daw yon, sa bayan ng Diyos, pero sila may-ari, di ba? Talakayin natin ang kanilang pinagtatalunan. At magbigay lamang tayo ng ilang talata sa Biblia upang kayo mismong taga-pakinig ay mag-isip kung totoo ang kanilang doktrina. Di ba? Sa dalawang ito, sa nabanggit kong dalawang nagbabanggaang relihiyong ito, ay may pinagtatalunan. Si Panginoong Hesus daw ay Diyos ayon sa isa at tao naman ayon sa kanyang katunggali. Bueno, kumuha naman tayo ng paliwanag o talata sa Biblia at magbigay naman tayo ng komento. Ang isang relihiyon nagsasabing si Panginoong Hesus ay Diyos. Ang kanyang pinagbabatayan na ilan sa mga Biblia ay Kawikaan 8. Buti ba, basahin yung 8, 1 hanggang 36. Yun, malawak yun. Na tumutukoy ito kay Panginoong Hesus. Kung titingnan mo. At yun naman talaga kung tutusin. No. Pero basahin na lang natin. Tunwari wala tayong alam. Nagsusuri lang tayo. Kumuha tayo ng isang talata. Basahin natin ang talatang 30 doon sa Kawikaan 8. No? Nasa tabi niya ako noon bilang isang dalubhasang manggagawa. Gustong-gusto niya akong kasama sa araw-araw. Masayang-masaya ako sa piling niya sa lahat ng panahon. Yan. Ito yung mga talatang binagbabatayan noong nag-aangking si Panginoong Hesus ay Diyos. Ang panguntrang pahayag ng katunggali, ito daw ay karunungan o kaalaman ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Totoo naman talaga, nandun naman talaga yun na kaalaman at karunungan ng Diyos. Kunwari ako ay husga sa kanila at basihan o pagbabatayan natin ang mga talata. Pwedeng isang tao o pinapatungkol ito sa isang nilalang dahil gumamit ng ako. Di ba? May nabasa tayong ako. Di ba tumutukoy lamang ito sa isang personalidad, hindi sa kalagayan o pinagbabatayang katangian? Ano ba? Di ba gumamit siya ng ako? At hindi ka pwedeng gumamit ng ako, pati una, kung ang nilarawan mo na pangungusap ay katangian o kalagayan. Di ba yung lumalabas? Kahit nga sa high school tayo hanggang college, sinuturo yan eh. Pag gumamit ka ng ako, di ba, name of the person yun. Kung may
ano kayo, may sipag-sipagin kayo, basahin niyo yung Kawikaan 8. Lahat ng talata doon ubusin niyo at unawain. Di ba kinasihan ng Diyos, kinasihan ng Espiritu ng Diyos ang sumulat ng Kawikaan at hindi ito sumulat ng saganang sarili niya lamang, kundi ito'y kaalaman na galing sa Diyos na gustong ipaabot sa lahat na sa sangkatauhan nga na nabanggit. At sino ba ang unang nilalang ng Diyos bago ang lahat? Diba ang panganay? Diba ang panganay ng Diyos? Kaya tumutugma yun talaga doon sa Kawikaan na ang kinakausap ng Diyos doon o inilalarawan ng salmista ay isang nilalang ng Diyos. Ano ho? Sa Kolosas 1:12 hanggang 16, mayroon tayong mababasa na pantulong doon sa nilalang ng Diyos, yung unang nilalang niya, si Panginoong Diyos nga. At basahin natin ang 15 na lang. Para hindi tayo mas lalong matagalan. Siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang. Tingnan mo? Panganay sa isang nilalang. Kaya yung sa Kawikaan, matutukoy talaga natin na si Panginoong Hesus yun. Kasi ang salmista naman, sabi ng nagdidipinsa na si Panginoong Hesus ay tao, ay batay lamang ito sa kanyang poem. Di ba? Sa kanyang panulat. Sa panulat niya na gusto niya ilalarawan na ang kasama ng Diyos ay yung kaalaman at karunungan. Kayo, di kayo na maghusga. At may isa pa na pantulong ay yung sa unang Korinto 15, basahin natin ang 47. Ang unang tao ay mula sa lupa at gawa sa alabok. Ang ikalawang tao ay mula sa langit. Malinaw. Sino ba yung tinutukoy na pangalawang tao? Si Panginoong Hesus yun. Mula sa langit. Di ba? Nilalang siya ng Diyos ng panganay sa lahat ng mga nilalang. Okay na. Malinaw na sa inyo kung si Panginoong Hesus ba talaga ay galing sa langit. Kasi malinaw dun sa tinalakay natin eh. Tatalakayin naman natin ngayon yung doktrina ng isang reliyon na nagsasabing si Panginoong Hesus ay tao. Tao talaga. Kasi nagaling sa tao eh. Na walang bahid ng pagka-Diyos. Correct if I'm wrong, pero yun ang stand talaga nila. Tao talaga si Hesus. Mas pinapaboran pa nga nila yung kanilang nagtatag ng kanilang reliyon sa kay Panginoong Hesus eh. Talakayin naman natin ang doktrina ng isa na si Hesus ay tao. Sa unang Pedro 3:18 hanggang 20, may nakasaad, dahil si Kristo ay namatay ng minsanan para sa mga kasalanan, isang taong matuwid para sa mga di matuwid, para maakay kayo sa Diyos. Pinatay siya na laman pero binuhay bilang espiritu. Ito nga, si Jesucristo, kung titingnan natin, di ba, pinatay siya sa laman, binuhay siya sa espiritu. Ngayon, may tanong ako sa inyo mga kababayan. Kung ang tao, kasi natalakay ko na rin to sa aking mga paksa, na ang tao ay wala talagang immortal na kaluluwa na pag namatay siya, lumalabas sa kanya ng kusa at may sariling pag-iisip
na humihiwalay siya. At pagkatapos nito, mapunta sa impyerno, yung sinasabi nilang kaluluwa, at mapunta naman siya sa langit kung siya matuwid, sa impyerno kung siya ay makasalanan. Pero napailiwanag ko na rin to sa una kong paksa, doon sa kulong ko, na ang kaalaman ng Biblia. Ngayon, may tanong ako sa inyo, tayo ba talaga, totoo ba talaga na pag namatay tayo, may humihiwalay na kaluluwa? Kasi si Panginoong Hesus niya, pinatay sa laman, tapos binuhay sa Espiritu. Ngayon, kung hindi pala siya binuhay sa Espiritu, ano ngayon ang kalagayan niya? Di ba? Di ba wala siyang patuluyan sa mamatay? Wala siyang Espiritu Yung nagkasala siya na ano siya ni Satanas, na silo siya doon sa pagtutukso sa kanya ni Satanas. Ay natural, hindi na siya bubuhayin ng Diyos. Pero may Espiritu ba siya na humiwalay sa katawan niya, na buhay pa rin, napaparusahan ng Diyos sa bandang huli? Di ba wala? Kailangan yung Espiritu talaga na sinasabi ng Diyos ay bubuhayin yun. Pero ang kalagayan ng tao ay dalawa yon. Tungkol doon sa nabanggit ko. May kalagayan ng tao na kung ang kalagayan mo ay papunta sa langit na sumunod sa yapak ni Panginoong Hesus, ay mahiling tulad ka sa Kanya. Pag namatay ka, bubuhayin ka sa Espiritu at sa langit ka titira. Ngayon naman tayo, kung ikaw ay isang may makalupang pag-asa, dahil yun naman talaga ang layunin ng Diyos na magpatuloy ang lupa, dahil doon sa tinalakay kong una, na ang lupa na naman talaga ay mawawasak hanggang sa umabot pa nga tayo doon sa mapupugnaw daw ang lahat ng mga bagay, pati nga ang araw. Kaya nagdipinsa ako doon, kaya nagkamali ako minsan doon Pero nandoon naman sa outline ko na tama talaga yung outline ko. Bali nagkulang lang po sa pagbigkas. Anong mangyari kay Panginoon Hesus kung kasala? Wala na siya. Yung Espiritu niya, wala na. Hindi na mag-i-exist. Di ba? Kasi hindi na siya bubuhayin sa Espiritu Nagkasala siya Doon ngayon tutugma yung sinasabi ko sa inyo na wala talagang humiwalay na Espiritu sa isang tao. Dahil pag namatay tayo, mawawala yung Espiritu ng buhay na binigay sa atin ng Diyos. Pero pagdating ni Kristo, mabubuhay ulit tayo. May balik sa atin itong Espiritu ng Diyos na nawala sa atin at magkakaroon ulit tayo ng buhay. Kasi nga yung dugo nga binubuhos yan kasi nagsisimbolo yan ng Espiritu. Espiritu na nabibigay ng buhay sa tao, kaya binubuhos yan, hindi kinakain. Kaya kayo na kumakain yan ng dugo, ay mag-isip-isip na kayo. Kasi ang turing ng Diyos sa buhay, sagrado. Kaya pinahalagaan niya, kaya bigay siya ng kautusan. Okay. At ito pa, tingnan natin, baka mawala kayo mga kababayan, Ang tinatalakay natin, pangalawang talakay ito, ay yung stand ng isang relihiyon na si Kristo ay taong-tao. Ngayon, tingnan natin ang unang Juan 4:2. Sa ganito ninyo malalaman kung ang mensahe ay galing sa Diyos. Sa ganito ninyo malalaman kung ang mensahe ay galing sa Diyos. Sabi, bawat mensahe na nagsasabing si Hesukristo ay dumating bilang tao ay mula sa Diyos. Nakapunto sila doon, mga kababayan. Kung ikaw daw ay nagsasabing si Kristo Jesus na nagsasabi na dumating si Kristo na isang tao ay nasa Diyos ng aral yon. Ay di, bagsak na pala yung isa na yon. Yung tinalakay ko kanina na si Panginoong Hesus ay Diyos. Pero umaya malalaman ng mga kaibigan kasi may sarili akong paliwanag mamaya. Ngayon, tumugma sila.
na si Panginoon Hesus, kailangan magpangaral ka, si Panginoon Hesus, nandito sa lupa, talagang tao. Okay, pumunto sila. Sa Juan 1:14, itong naman ang sinasabi, kaya ang salita ay naging tao at namuhay kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na tinanggap ng kaisa-isang anak mula sa kanyang ama. At nasa kanya ang pabor ng Diyos at nagtuturo siya ng katotohanan. Ngayon mga kababayan at tagapakinig, kung kayo ang tatanungin, sino ang tama? Ito, nagsabi na nga ang karunungan ng Diyos ay nagiging tao. Nagiging tao. Kaya ang dipinsa nitong reliyon na nagsasabing si Panginoon Hesus ay tao, dun sa kawikaan ay karunungan ng Diyos yun at kaalaman na naging tao. Pero sa ganang sarili nila ay kalagayan yon o isang katangian ng Diyos, kaalaman ng Diyos at karunungan. Kaya hindi nila sinasang-ayunan na si Kristo yaon. Di ba? Maliwanag mga kababayan. Ngayon, magpapaliwanag naman ako. Sa akin naman, Buinoy, paiksiin ko lang ang aking paliwanag. May 3 bahagi ang buhay ng ating Panginoon Hesus. Tandaan nyo ha. Sa papaliwanag ko, base sa kaalaman na nakuha ko, ang kalagayan ni Panginoon Hesus ay may 3 bahagi. Pangunahan ko na kayo. Nagmula sa langit ng espiritong makapangyarihang nilalang na ginawa sa bilang isang panganay ng Diyos, unang-unang nilalang ng Diyos bago pa nalikha ang lahat ng mga bagay dito sa lupa. Pagkatapos ay pinapunta sa lupa sa ganung konteksto na siya ay tao. Pero talaga, sa tingin nyo kaya may bahid ng pagka-Diyos kung naging isa siyang tao? Mga kabayan, tanong ko sa inyo. Kasi ang tubusin niya yung kasalanan o si Adan na dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan dito sa lupa. Kaya si Adan ang tubusin niya o bali mo, walang bisa yung kasalanan na dinala ni Adan dito sa lupa. Kaya ano pa ba ang gagawin ng Diyos? Gawin siyang tao. Di ba? Tao talaga siya. Ngayon, patuloy natin para makita niyo yung pati una lang yun na paliwanag ko para may ideya kayo. Pero dito malalaman niyo rin sa sunod-sunod kong paliwanag. Una, isa siyang nilalang na makapangyarihan sa lahat. Na ginawa ng ating Diyos Ama at siya ang panganay sa lahat ng nilalang bilang espiritu din ang kalagayan. Ngayon, ito ang ating panguna, di ba? Espiritu siyang nilalang. Ngayon, sa kawikaan, itong kawikaan 8, ito yung kinukunan pero kung sisipi tayo doon ng ilang mga talata, ang nakasaad kasi doon sa mga talata na yon, ang patiuna doon ay yung karunungan at kaalaman ng Diyos. Si Jehovah ang gumawa sa akin bilang pasimula ng paglikha niya, ang pinakauna sa lahat ng nagawa niya noong sinaunang panahon. Di ba malinaw? Akin, gumamit na naman ng akin. Ibig sabihin, tao, nilalang talaga ito, nilalang. Hindi yung katangian.
Kaya lang, sumulat dito si Pre-Salmista eh. Kaya siyempre, may mga palusot yung ano ba, hanapan, parang abogado. Di ba? Pero kung tutuusin mo, magkabangga-banggaan yun. Sa loob, sa pinakabuod nung konteksto ng Biblia, magkabangga-banggaan yung kanilang doktrina. No? Ngayon, sa 23, tinalaga na ako. Tinalaga niya ako mula pa noong unang panahon, mula ng pasimula, mula ng mga panahong nauna pa sa lupa. Sa 23 yun. Sa 24, nung wala pang malalim na katubigan, ipinanganak niya ako. Nung wala pang mga bukal na nag-umapaw sa tubig. Sa 25, bago pa maitatag ang mga bundok, bago pa magkaroon ng mga burol, ipinanganak na ako. Malinaw? Ako ba yan? Di ba? Ngayon, sa dos naman, base sa aking paliwanag, kasi tatlo ang bahagi ni Panginoon Hesus eh. Di ba? Una, espiritong nilalang. Di ba? Malinaw doon nandun sa langit. Kasama-kasama ng Panginoong Diyos. Nauna siya nilalang, panganay nga sa lahat. Mababasa ko pa rin yan dito sa mga supporting verse ko sa Biblia. Sa pangalawang bahagi ng kanyang buhay ay ito, ginawang laman bilang si Panginoong Hesus. Ginawang laman siya upang patunayan ng Diyos na may taong matuwid na kayang sumunod sa pamantayan ng nag-utos sa Kanya kahit sa panlilinlang ni Satanas, at natalo niya ang kamatayan. Di ba? Paano ngayon kung si Panginoong Hesus ay Diyos pa rin na nandito sa lupa? Di ba? Parang hindi ata matanggap ng mga may nagsuri. Natural lang, sabihin nila. Natural lang na makayanan ni Panginoon Hesus na pinako sa krus at makayanan niya yung mga panunukso ni Satanas kasi Diyos siya eh. Di ba? Di ba umiba naman ang konteksto? Kaya nga, gusto ko palabasin na nung nandito sa lupa ay tao talaga siya. Kasi nga hindi mangdadaya ang Diyos. Ano ba naman kayo? Sino bang tutubusin niya? Yung kasalanan na ginawa ng isang tao. Kaya dapat tao rin siya. Nakaharap doon sa suliranin. Sa Juan 17:3, mga kababayan, basahin natin para napakalinaw ang sabi ng Biblia, kasi baka magkamali naman ako, ano naman magsasabi. Pakahirap yung para akong ayaw na kasi tuloy ako magsasalita sa mga ganito eh. Pag nalaman kong na-miss ko na naman. Sige, basahin na lang natin ang Juan 17:3. Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Tayong tao. Kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos at ang isinugo mo si Jesucristo. Malinaw. Yung nag-aangkin dyan na silang tunay na reliyon, ayaw nga nila kilalanin yung pangalan ng Diyos eh. Di ba? Ayaw nila kilalanin. Marami silang palusot. Ito daw, pwede mo naman tatawagin ang Diyos na Diyos Ama eh. Di ba, napalabas ko na rin ito sa una kong mga paksa, na kailangan talaga kilalanin natin ang pangalan ng Diyos. Kasi naibalik niya na yun eh. Yun na nga yung yung tetramagaton na YHWH. Tapos, kasalukuyan ang tinatawag ngayon na Jehovah. Kasi nga, bakit sabi nila, wala namang Y sa Hebreo. Wala namang G sa Hebreo, bakit Jehovah? Sabi niya, ay Y yun, dapat Yahweh. Totoo naman yun, Yahweh, wala namang pagtatalo dun eh. Pero paano sa pronunciation? Ipapronounce mo nga sa Hebreo yung Y doon. Di ba ang lumalabas J? Ano ngayon pa-pronounce niya kay kay Jesucristo, di ba?
Joshua ata yung Panginoong Hesus eh. Sa Panginoong Hesus eh. Sa kanila eh. Kaya lumalabas sa pronunciation sa English, talagang Jesus. Kung sa Tagalog naman, Hesus. Kasi nga, it's nga eh. It's ang pronunciation. Ang Y ba? Magiging it's ang pronunciation yan pag sa Tagalog eh. O sa English, J. May J. Kaya wala nang pagtatalo doon. Ibalik na yung pangalan niya. Kaya kung ang mga relihiyon na nag-aangkin talaga na silang tama, abay, mag-isip-isip na kayo. Alis na kayo dyan. Huwag nyo sabihin silang tama. Kasi walang saysay ang nyo. Yung pagbigay nyo doon ng tulong sa kanila. Masasayang yung tira nyo, yung effort nyo, kung ano-ano pa man. Hindi magkaroon kayo ng lingap galing sa Diyos. Ang kanyang pagliligtas wala sa inyo. Nasabi ko sa inyo. Kaya kilalanin ninyo kung sino talaga ang tunay na Diyos at sa kasi Panginoong Hesus. Kaya nababangga-banggaan sila. Yung isa, ang turing lang talaga niya kay Hesus, Panginoong Hesus, ay Diyos. Hindi naging tao. Ang isa naman, tinuturing niya na si Panginoong Hesus ay kaalaman na nagiging tao. Na siya na si Panginoong Hesus. O di ba? Paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Ay sabi nga dito ang pagkuha ng kaalaman sa kanyang sinugo sa Panginoong Hesus Kaya yung konteksto talaga tungkol sa Diyos at konteksto tungkol sa Panginoong Hesus ay kailangan malaman mo. Parang makuha mo ang lingap ng Diyos talaga. Kasi yun ang kanyang gusto ipaabot. Di ba? Ngayon, pusa to. So, ako patuloy. Di ba? Nandito na tayo sa number 2 kung paliwanag na ang si Panginoong Hesus ay tao talaga. Sa Juan 1 hanggang 4. Basahin yung simula 1 hanggang 4. Sa 2, ganito ang sinasabi ay, huwag na natin basahin ang 1 kasi ang nakalagay dun sa 1 ang kaalaman yun Ang salita ay nagiging berbo at ang berbo ay nagiging Diyos. Sa pasimula pa lang, kasama na siya ng Diyos. Sa paggawa ng lahat ng mga bagay at walang bagay na ginawa ang Diyos nang hindi siya katulong. Sabi ng 3 dito, 3 yun. Ginamit siya ng Diyos doon sa paggawa ng lahat ng mga bagay. Di ba? Sa 4, sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng buhay at ang buhay niya ang liwanag para sa mga tao. Buhay niya ang liwanag para sa mga tao. Ngayon, sino yung liwanag na binabanggit dito? Yung salita, nagiging tao, nagiging berbo, nagiging tao. Basta kung saan lang doon. Berbo, naging tao. Tapos, sinabi dito ay siya rin yung liwanag. Magbibigay ng liwanag doon sa mga tao ngayon na nabulagan dahil doon sa mga taong na inatasan sana ng Diyos na magpalaganap ng magandang balita na galing sa Kanya para maturuan yung mga tao sa lahat ng sulok ng mundo. Ay hindi nila ginawa Tinanggal pa nga nila yung pangalan ng Diyos Kaya hirap na hirap ngayon yung mga tagasalin kung paano nilalagyan ng bawil yung tetramagato na yun Pero ang Espiritu naman ng Diyos ay hindi yan nagkukulang. Talagang ibalik niya ang kanyang pangalan. Di ba nabanggit ko pa nga yun na maraming nagsasaliksik kung sino ba talaga ang pangalan ng Diyos. Di ba yung si Nehemia Gordon na sinasabi ko sa inyo na scholar ng Hudyo ngayon,
na nagsaliksik siya. Sino ba talaga ang tunay na pangalan ng Diyos? Breaking news to eh. Kung napanood nila yung vlog ko nung una, tungkol din sa kaalaman sa Biblia, nandun yun. So, napatunayan na ang pangalan talaga ng Diyos ay Jehovah o Jehovah. Ano? Saan ba tayo? Itong liwanag. At ang liwanag ay sumisikat sa kadiliman. At hindi ito natatalo ng kadiliman. Sino ba itong liwanag na itong sisikat? Si Juan Bautista nangaral sa Juan 1 hanggang 7. Juan 1 at 7. Basahin natin yung 7. Ang taong ito ay dumating bilang isang saksi para magpatotoo tungkol sa liwanag. Ito nga si Juan Bautista, yung pinsan ni Panginoon Hesus. Nang sa gayon, ang lahat ng uri ng tao ay mananampalataya dahil sa mga sinabi niya. Sino pala tong liwanag? Si Panginoong Hesus to. Diba? Kaya ang salita ay naging tao at nabuhay kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian na tinanggap ng kaisa-isang anak mula sa kanyang ama. At nasa kanya ang pabor ng Diyos at nagturo siya ng katotohanan. Di ba? Ay kung sabihin ng nung nag-aangking si Kristo ay tao lamang, ay lumalabas, sinasalungat nilang Biblia. Kasi si Kristo daw, itong kausap doon sa itong mga pinahayag ng salmista doon sa kawikaan ay hindi daw ito talagang si Panginoon Hesus yun, kundi yung kaalaman niya. Di ba? Lumilitaw na siya pala talaga yun, si Panginoon Hesus yun. Di ba? Tapos na tayo doon sa pangalawang bahagi ng kanyang buhay, Panginoong Hesus. Sa pangatlo naman, kasi sabi ko, 3 ang bahagi ng buhay ng Panginoong Hesus eh. Binuhay sa Espiritu na walang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan at may kapangyarihang humatol sa lahat ng nilalang at ayusin ang sanglibutan. Diba? Siya pala ay binuhay sa Espiritu at nakaupo na ngayon sa kanan ng Diyos. At binigyan siya ng kapangyarihan na humatol at ayusin ang sanlibutan. Diba? Sa unang Korinto 15:14, ito ang sinasabi. Pero kung hindi binuhay muli si Kristo, walang saysay ang pangangaral namin. Si Apostol Pablo naman ang nagsasalita dito. At wala ring saysay ang pananampalataya ninyo. Sa 15, at ituturing din kaming sinungaling na mga saksi tungkol sa Diyos dahil pinatotohanan namin na binuhay muli ng Diyos ang Kristo, pero hindi naman pala, kung wala naman talagang pagkabuhay muli ng mga patay. Sinasabi ni Apostol Pablo dito, naghihimutok siya, sinasalaysay niya. Kung sabi niya, kung hindi naman binuhay si Panginoon Hesus pa, wala namang saysay yung kanilang pangangaral at wala namang bubuhayin talaga muli. Diba? Kaya sabi niya, gusto niya palabasin, binuhay si Panginoon Hesus, kaya may saysay yung mga talata sa Biblia na ang mga patay, pagdating ni Kristo, pagkarinig ng boses ni Kristo, mabubuhay lahat ng mga patay. Diba? Sa talatang 20, kung titingnan man natin, sa unang Korinto 15, talatang 20, pero binuhay muli si Kristo, ang unang bunga sa mga natulog sa kamatayan. Si Panginoong Hesus pa lang ang unang binuhay muli. Kaya sinabi ng iba naman, itong binanggit ko rito, itong nagsasabi na si Panginoong Hesus ay Diyos talaga, ang kanilang binanggit naman doon ay ano ba yun? Hindi na ba blanco minsan eh.
binuhay muli si Kristo, ang unang bunga sa mga natulog sa kamatayan. Ngayon, ang stand ng iba, yung sinabi ko kanina, na yung mga unang mga lingkod ng Diyos na yung una, dun sa mababasa mo sa mga unang tipan, binuhay na raw dun yun, mabuhay na. Nandoon na raw sa langit, sabi nila. Nandoon na raw sa langit. O, di ba? Salungat-salungat na naman yung sinasabi nila. Kasi si Panginoong Hesus pa lang talaga ang unang bunga ng pagkabuhay sa kamatayan. O, di ba? Di ba nagsabi din ako kanina na pag hindi ka binuhay ng Diyos, wala ka na. Kaya ang masasabi sa iyo, nandoon ka na sa pangalawang kamatayan na sinasabi nilang impyerno. Kasi tinalakay ko na rin yun. Ang impyerno pala, yun ang pangalawang kamatayan. Yung hindi ka na mag-i-exist. Yan. Hindi ka na mag-i-exist. Kaya tinatawag na para kang nilulublob sa maapoy. Sa apoy. Kasi siyempre, si Satanas doon, magsama-sama na kayo at saka yung mga bulaang propita. Diba? Saan kayo magsama-sama? Hindi sa dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy kasi, yun lang ang simbolo ng pangalawang kamatayan. Pangalawang kamatayan yun. Pagkamatay, pareho kayong patay, doon kayo magsama-sama. Doon sa kamatayan na sinasabi. Sama-sama kayo roon. Kasi nga, sabi ko nga doon sa outline nung una lugi naman yung talagang ordinaryong tao. Alam mo kung bakit? Si Satanas makapangyarihan yun Ngayon, kung magsama-sama nila sila doon sa impyerno, natatawa lang sa Satanas doon. Diba? Kaya mangyayari talaga kay Satanas, patay talaga siya. Kasi nandoon yun sa, may hula ang Diyos doon sa Genesis 3:15, na susugatan niya si Kristo sa ulo, tapos susugatan niya si Kristo sa sakong, tapos si Satanas ay dudurugin niya sa ulo. Paano ba kung ang ahas dinurog mo sa ulo, di ba patay? Patay talaga yun. Wala talagang mag-i-exist sa kanya na espiritu pa. Hindi na siya mag-i-exist. Kaya tayo, pag wala kang chance sa mamuhay dito sa lupa, pag inabot ka ngayon ng malaking kapaghatian, namatay ka, hindi ka na makatawid sa malaking kapaghatian, sa bagong paglalaan ng Diyos, patay ka, wala ka na. Hindi ka na mag-i-exist. Hindi yung sinasabi nila na espiritu mo, may espiritu ka pa. Wala yun, patay ka na. Dagdagan pa natin itong kalagayan ni Kristo sa hinaharap. Sa pangatlong kalagayan niya pala, kasi nandun na siya sa langit. Nakaupo na nga sa kanan ng Diyos. Sa Apokalipsis 12:5 hanggang 11 naman. Kung masipag-sipag kayo bumasa, basahin nyo. Apokalipsis 12:5 hanggang 11. Ngayon, magbabasa tayo ng 7. Yung 7 lang basahin natin. At sumiklab ang digmaan sa langit. Si Miguel at ang mga anghel niya ay nakipagdigma sa dragon. At ang dragon at ang mga anghel nito ay nakipagdigma sa 8, pero hindi nagtagumpay ang mga ito at wala na silang lugar pa sa langit. Sa 10, narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsabi, ngayon ay dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang autoridad ng kanyang Kristo. Si Kristo nga ito binigyan siya ng kapangyarihan ng humatol at humusga at ayusin dito ang sanlibutan, dahil tinuya ni Satanas ang Diyos. May sangkot na dalawang pangungusap doon sa pagtuya ni Satanas sa Diyos. Nasabi nila, pagpalain ka lang ng Diyos kung talagang pinagsisilbihan mo siya. Pagkatapos, ano pa yung isa?
Yun, isa yun. Papalain ka lang daw ng Diyos kung pagsisilbihan mo siya. At sabi niya, hindi naman talaga kailangan na may mamumuno pa sa atin. Yan ang sabi ni Satanas, pagtutuya niya sa Diyos. O sige nga, wala kang namuno sa iyo. Sabi ko dun sa una kong outline, wala kang ruler. Di pa widang-widang buhay mo. O di ba nagkaroon na tayo ng COVID ngayon? Kasi batas ng tao ang umiral ito sa lupa eh. Hindi batas ng Diyos eh. Kung batas ng Diyos lang sinunod natin eh. Hindi nandito tayo, paraiso na itong lupa. Lahat-lahat ng lupa dito. Kabuo ng lupa. Mundo eh, paraiso na. Kasi inumpisahan to sa Eden eh. Di ba kasama natin ang mga maaamong hayop, lahat-lahat, mga nilalang sa dagat na mga dambuhala, mga magagandang parang, may mga bulaklak, may mga prutas, malinis na batis na iinuman natin, yung tulad ng inaasam ng mga Hollywood celebrity. At tayo mismo nag-aasam. Kaya nga lang, nagawa ng mga celebrity yon sa kanilang natural na buhay kasi mayroon silang pera. Kaya gumawa sila ng mga compound na kumplito. Nandun na yung mga hayop na gusto nilang alagaan. May mga swimming pool sila. Gumagawa pa nga sila ng artificial na ilog eh. O, di ba? Para masapatan yung kanilang pagnanasa, yung pagnanasa na itinanim sa atin ng Diyos. Di ba? Ang nasa puso natin, yung pagnanasang na sundin natin yung magandang inilaan sa atin ng Diyos, yung paraiso nga. At may takot tayo sa Kanya. Baka sabihin natin, may takot tayo sa Kanya. Mga ganun kayo. Hindi Yung takot na yun ang nagsisilbi na para sundin natin siya. Yun ang konteksto nun. Di ba? Di ba may takot tayong mamatay? Kahit napakatanda mo pa, napakatanda mo pa, gusto mo mabuhay. Kasi wala nga yung puso mo dun sa langit na aakyat ka eh. Ang puso mo, itinanim sa iyo ng Diyos yung puso mo, dito ka sa lupa mamuhay. Kaya nga lang, ang turo ni Panginoong Hesus, kung sinong sumunod sa Kanya, magkaroon ng kalagayan na tulad sa Kanya, natitira sa langit. O yun sila, na may sariling bilang yun. Napalabas ko na yun, kung subaybayan nyo yung mga vlog ko, nandoon yun. Naipaliwanag ko na yun maayos. Nabasa ko na pala to. Yung Jis. Di ba? Di ba? Sabi sa Jis, ulitin ko na lang. Narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsabi, ngayon ay dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang otoridad ng Kanyang Kristo. Dahil ang tagapag-akusa ay ito pa pala. Hindi ko nabasa, tumigil ako kay Kristo eh. Di ba? Dahil ang sana mali na naman ako. Iniwan ko to. Salabat na naman. Yun ang sinasabi ko. Na wala talagang perfectong tao. Kasi tao lang tayo. Pero ang konteksto natin, ang gusto natin na iparating sa inyo yung mga kaalaman. No? Dahil ang tagapag-akusa sa mga kapatid natin ay inihagis na ang nag-aakusa sa kanila araw at gabi sa harap ng ating Diyos. Di ba? Ang inaakusahan ni Satanas ay yung mga lingkod ng Diyos. Yun nagsisikap na ipaabot ang mga layunin ng Diyos sa tao. Kung ano talaga ang kanyang layunin. Hindi yung layunin na sisirain ang original na layunin ng Diyos. Pupugnawin sa apoy. Susungugin, ang sabi. Lahat ng mga nag-iinit sa kalawakan man ay mapupugnaw, matutunaw. Hindi nila pala alam ang mapupugnaw ay mahahantad. Napiruanan ko na rin to doon sa una kong teksto, sa una kong kulong. Kasi kung hayaan natin
na kung yan ang ating kaisipan na matutunaw itong mundo, tunawin lahat, ano pa ang silbi ng lumalabas sa bibig ng ating Diyos Ama? Di walang saysay. Yung wisdom niya ay wala na. Tatawa-tawa si Satanas. Kasi kung tutuusin, pwede namang patayin na lang tayo lahat. Gumawa na lang ng Diyos nung una pa, nung si Adan at si Eva. Hayaan na niya na yun. Gumawa na siya ng panibagong tao ulit. At hindi na niya ilagay dun si Satanas. Kaya nga lang, ang lahat ay mayroon tayong sariling pag-iisip, hinahayaan tayo kung ano ang ating gagawin. Naglatag lang siya ng mga panuntunan. Ay, kung gusto mong sumunod, mahaba ang buhay mo. Kung gusto mong gumawa ng mga kalukuhan, mga katarantaduhan, iksi ang buhay mo. At magdudulot sa iyo ng kamatayan. Di ba? Siguro naman, napaliwanag ko na itong kung ano ang tama. Di ba? Yung dosi, si Miguel, di ba? Ito, hindi sila maniwala na si Panginoong Hesus, ito si Miguel Miguel Arcangel. Siya na nga ito Pag-akyat niya sa langit, binigyan sa uli ng otoridad ng Panginoong Diyos. Na humatol at magsaayos dito sa lupa. Kasi naging tao siya sino pa bang magsaayos? Di ba siya? Naging tao siya. Yan guys, yan ang kanyang misyon. Kaya itong si Miguel na to, si Panginoong Hesus to. Diba? Yan ang sagradong lihim na sinasabi ko sa inyo. Yan ang hindi may paliwanag ng tunay na relihiyon. Nang hindi tunay na relihiyon pala. Mali na naman sana ako. Kaya minsan, pag nagsasalita ka sa live, may pressure din yun, di ba? Kaya minsan, yung mga pagkakamali na hindi mo sinasadya, nababanggit mo May isa pa pala akong pagkakamali tungkol doon sa specific gravity. Tubig yung binanggit ko, specific gravity ng tubig 1. Kaya lang nabanggit ko doon 1,000. Naglagay pa nga ako ng unit 1,000 kilogram per cubic meter o 1 kilogram per liter. Yun ang density. Kasi saan mo kinuha ang specific gravity? Sa density din yun Density ng gas, density ng fluid. Kukunin mo, specific gravity ng fluid, makukuha mo yon sa density ng fluid, i-divide mo sa density ng water. Dinidivide lagi yan sa density ng water. Kaya makukuha mo ang specific gravity. Yun ang pagkakamali ko pala na kung naman, hindi naman talaga sa sinasabi, nagsasalita lang ko na walang alam. Kundi medyo lumihis lang ang bahagya yung aking pagsasalita. Dahil sa dami mo ba namang binabasa Di ba? Sa dami mo naman binabasa Minsan hindi mo na mapapansin. Pero nandoon lang yun. Kunting paliwanag lang, nandoon lang yun. Sana may napulot kayo. Kung nanonood kayo pasagian nyo lang ng daliri nyo yung like. At saka ko rin to sa YouTube. Subaybayan nyo ako sa YouTube. Nandun din sa YouTube yung itong mga vlog ko. Pasayaran nyo na rin daliri doon yung subscribe. At saka yung notification bell. Pindutin nyo na rin. Para kung may bago akong i-upload manotify ka agad kayo. O makita nyo kaagad. Maraming salamat. Hanggang sa muli.
medyo ano naman ngayon in-ECQ dito sa ano naman, Calabarzon. Kaya makapag-tsansa na naman pagsalita tungkol sa inyo, makapagbigay ng konting kaalaman. Paano? Ang sunod ko, baka makapag-vlog din ako ng tungkol dito sa atin. Ano nangyayari naman sa atin dito? May pakialam tayo, kasi tatlo yung ano ko May pakialam tayo, tapos yung kaalaman sa Biblia, at saka yung mga mga pakanta-kanta ko. Maraming salamat. Sana may napulot kayo. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Lalaki tayong lahat. Maganda kayo. Magandang hapon.